Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra. Ligaya Santos. Ngayon ay tatalakayin natin ang paggawa ng face mask mula sa mga clove at dahon ng laurel para sa malusok at makinang na balat. Ang salamin ay napapakita ng iyong reflection at napapansin mo ang mga kwentong nakasulat sa iyong balat na dati ay wala. Ang nga maliliit na linya ng expression at ang kawalan ng tibay ay bumubulong sa iyo na lumilipas ang oras. Nararamdaman mo ang matinding pangangailangan na ibalik sa iyong mukha ang sigla, kinang at malalim na nutrisyon na tila nawala. Ngayon, gagabayan kita ng hakbang-hakbang upang lumihangang isang botanical na kayamanan sa iyong sariling tahanan gamit ang mga karaniwang dahon at pampalasa na nagtatago ng mga kamanghamanghang sikreto upang buhayin ang iyong balat at paginhawahin ang iyong katawan. Manatili ka sa akin dahil malapit ng maranasan ng iyong balat ang natural na pagkabuhay muli na kailangan mong malaman at maramdaman ngayon. Maligayang pagdating sa espasyong ito ng kagalingan at natural na pangangalaga, kung saan natututo tayong alagaan ang ating katawan gamit ang karunungan na inaalok sa ating ng lupa. Labis akong natutuwa na nandito ka ngayon upang ibahagi ang sandali ng kapayapaan at personal na dedikasyon. Kung ito ang iyong unang pagkakataon sa aking channel, inaanyayahan kitang ma-subscribe at sumali sa aming magandang komunidad ng mga taong napapahalaga sa maawain at natural na pangangalaga. I like ang video na ito upang suportahan ang ganitong uri ang nilalaman at tulungan keming maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng mensaheng ito. Ngayon, susuriin natin ang isang kahangahangang paghahanda na pinagsasama ang yaman ng tradisyon ng halaman sa modernong kaalaman tungkol sa pangangalaga ng balat ng matatanda. Habang tumatanda tayo, lalo na kapag umabot na tayo ng 50, 60 o higit pa, ang ating katawan ay dumaranas ng malalim na pagbabago. Ito ay isang magandang yugto, puno ng karunungan at karanasan, ngunit ito rin ay isang panahon kung saan ang ating balat ay humihingi ng kaunting karagdagang pansin, higit na hydration, at higit na pagmamahal. Hindi natin dapat katakutan ang paglipas ng panahon, kundi tanggapin ito ng may pagpapala at bigyan ang ating balat ng mga kinakailangang kagamitan upang manatiling malusog at nagliliwanag. Madalas, tayo ay nalilinlang ng walang saysay na pangako ng mga komersyal na produkto na nag-alok ng mahimala at agarang resulta. Ngunit ang tunay na kalusugan ng balat ay nililinang ng may pasensya, pagtitiyaga, at tamang nutrisyon. Ang mga eksperto sa dermatolohiya at kinikilalang organisasyon sa kalusugan ay sumasang-ayon na ang pagpapanatili ng lipid barrier ng balat at pagprotekta nito mula sa oxidative stress ay mahahalagang hakbang upang makamit ang malusok. Napakatanda. Kaya naman, ngayon ay maghahanda tayo ng dobleng resipa. Una, gagawa tayo ng isang deeply nourishing botanical oil at pagkatapos ay isang cream mask na magbibigay ng hydration at tibay na mararamdaman mo mula sa unang paggamit. Gustong-gusto kong marinig sa mga komento kung anong bansa ang pinapanood mo sa amin ngayon at kung ano ang manatural na remedyo na ginamit ng iyong malola dahil ang makradisyong iyon ay nagtatago ng napakahalagang karunungan. Upang simulan ang ating paghahanda, hahanapin natin sa ating kusina ang dalawang sangkap na marahil ay ginagamit mo araw-araw sa pagluluto, ngunit nagtatago nga kamanghamanghang katangian para sa balat. Ang una sa mga ito ay ang clove. Ang clove ay maliliit na tuyong usbong na namumula sa isang perennial tree at pinahahalagahan sa loop ng maraming siglo ng iba't ibang kultura sa buong mundo. Ipinapakita ng mga pananaliksik sa mga likas na compound na ang cloves ay mayaman sa antioxidants, lalo na sa isang compound na tinatawag na eugenol. Mahalaga ang antioxidants para sa ating balat dahil nakakatulong sila na neutralisahin ang free radicals na mga unstable molecules na sanhi ng polusyon, aro, at stress, at pinapabilis ang pagkasira ng collagen. Ang collagen ay ang protina na nabibigay ng istruktura at tibay sa ating mukha. Sa paggamit ng mga sangkap na mayaman sa antioxidants,
Tinutulungan natin ang ating balat na depensahan ang sarili at mapanatili ang natural nitong elasticity. Kumuhang isang kutsarang, buong cloves at ilagay ang maito sa isang spice grinder. Gilingin ang maito ng maingat hanggang makakuha ng pinong pulbos na maglalabas ng lahat ng mahahalagang langis nito at ang mainit at nakaka-relax nitong aroma. Ang ikalawang pangunahing sangkap sa aming resipe ay ang mapagpakumbaba ngunit makapangyarihang dahon ng laurel. Ang laurel ay naging simbolo ng tagumpay at proteksyon mula pa noong sinaunang panahon, ngunit sa larangan ng personal na pangangalaga, ang mabenepisyo nito ay pantay na matagumpay. Ang dahon ng laurel ay naglalaman ng mahahalagang bitamina, mineral, at pampakalmang compound na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at linisin ang balat. Habang tumatanda ang balat, madalas itong nagiging mas reaktibo, sensitibo, at madaling kapitan ng pamumula o matinding pagkatuyo. Ang laurel ay gumaganap bilang isang pampakalma na ahente na nakpapalambot sa texture ng balat at nakbibigay natural na kinang. Kumuha ngang 7 hanggang 10 dahon ng laurel. Kung mayroon kang excess sa sariwang dahon, magiging kahanga-hanga ang resulta dahil sa mabuo nitong langis. Ngunit kung tuyong dahon lamang ang mayroon ka sa iyong pantry, gagana ang nga ito ng perpekto. Hiwain ang nga dahon ng laurel sa maliliit na piraso upang mapadali ang pagkuha ng kanilang mga katangian at isama ang mga ito sa pulbos ng clove sa isang heat-resistant na lalagyan. Ngayon ay gagawa tayo ng sasakyan para makuha ang lahat ng botanical na kabutihang ito. Gagamitin natin ang purong olive oil. Ang olive oil ay tunay na likidong ginto. Iminumungkahi nga paaral na suportado nga, institusyon ngang kalusugan na ang olive oil ay mayaman sa oleic acid at squalene, ma-compound na lubhang tugma sa natural na langis ng balat ng tao. Habang tumatanda tayo, ang produksyon ng natural na sebum ng ating balat ay bumababa ng husto, na humahantong sa pagkatuyo at pagbuo ng mas kapansin-pansing wrinkles. Ang langis ng oliba ay nakakatulong na palitan ang proteksyon na hadlang na ito, nagsasara ng kahalumigmigan at nag-iwan ng balat na malambot at malambot. Magdagdag ng 100 ml kang purong langis ng oliba sa lalagyan na may mga pampalasa upang higit pang pagyamanin ang pinahalong ito. Magdaragdag tayo ng 1 kutsarita ngang langis ng niyog. Ang langis ng niyog ay kilala sa lauric acid nito, na may mga katangian ng proteksyon at tumutulong sa pinahalong tumagos ng malalim. Ilagay ang lalagyan na ito sa kalansa na napakababang apoy. Mahalaga na ang apoy ay napakababa dahil ayaw nating iprito ang masangkap o sirain ang mahahalagang aktibong compound nito sa sobrang init. Gusto nating lumikhang isang mabagal at mapagmahal na pagbubuhos. Hayaan ang pinahalong ito na dahan-dahang uminit sa loob ng 7 o 8 minuto. Habang nangyayari ito, tutulong ang init na ilabas ng muscle wall ng laurel at clove ang kanilang manutrient ng direkta sa mga langis. Ang amoy na pupuno sa iyong kusina ay magiging maanghang, mabango at lubos na nakaka-relax. Inaanyayahan kitang huminga ng malalim habang ginagawa mo ito, ginagawang isang maliit na pang-araw-araw na pagmumuni-muni ang paghahanda ng iyong mga kosmetiko. Matapos ang takdang oras, alisin ang lalagyan sa init at hayaang lumamig ng lubusan ang langis. Mamaya ay ipapakita ko sa iyo kung paano isama ang langis na ito sa ating facial mask. Ngunit gusto kong magbukas ang isang maliit na parenthesis dahil ang infused oil na ito ay may dobleng gamit na magpapabago sa iyong buhay. Kapag malami na ang langis at nasala mo na ito ng maingat gamit ang pinonggasa upang alisin ang mga labi ng pulbos at dahon, makakakuha kang ginintuang at mabangong likido na isang kayamanan para sa katawan. Ang langis na ito ay hindi lamang kahanga-hanga para sa kosmetiko, kundi ito rin ay isang pambihirang tradisyonal na lunas para sa mga sakit sa kasukasuan at buto. Maraming tao sa kanilang ginintuang taon ang nakakaranas ng paninigas at pananakit ng tuhod, kamay, o balikat. Ang egenol na matatagpuan sa clove ay may makatangian na nabibigay, gembanaya na init at lokal na ginhawa, habang ang laurel ay nakakatulong na mapakalma ang lugar. Maaari kang kumuha ng ilang pataang langis na ito at dahan-dahang imasahe sa pagot na kasukasuan bago matulog.
Mapapansin mo kung paano nawawala ang tensyon at nakakaramdam ka nga natural na ginhawa. Ang langis na ito ay may shelf life na hanggang 6 na buwan kung itatago sa isang madilim na boteng salamin sa isang malamig na lugar, kaya maari kang maghanda ng mas malaking dami kung nais mong gamitin ito para sa iyong pang-araw-araw na masahe. Kung nakita mong kapakipakinabang ang payong ito, mangyaring ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaring makinabang mula sa isang nakaka-relax na masahe sa kanilang mga kasukasuan. Ngayon na handa na at nakapahinga ang 18 infused oil, lilipat na tayo sa ikalawang, yuktong 18 recipe na siyang paghahanda ng moisturizing base para sa 18 facial mask. Kumuhang isa pang mali na palayo at ilagay dito ang mga 10 hanggang 12 dahon ng laurel na hiniwa kasama ang pantay na dami ng buwang cloves. Sa pagkakataong ito, sa halip na langis, gagamitin natin ang purong tubig upang makuha ang nga compound na soluble sa tubig ng mga halaman na ito. Magdagdag ng 150 ml ng tubig at ilagay ang palayo sa kalan. Maghintay ng matiyaga hanggang sa kumulo ang tubig. Sa sandaling makita mo ang unang nga bula, bawasan ang apoy sa pinakamababa at hayaang kumulo ang pinahalong sa mababang apoy sa loob 6 o 7 minuto. Ang prosesong ito ay lumiliha ng isang concentrated botanical tea na mayaman sa antioxidants na soluble sa tubig na mahalaga para sa pagdone at paglilinis ng balat. Alisin ang palayo sa apoy, hayaang lumami ang likido sa temperatura ng silid at pagkatapos ay salain itong mabuti na pinapanatili lamang ang pinaksamang tubig. Sa ganitong kahangahangang mabangong botanical na tubig, gagawin natin ang istruktura ng 18 cream. Para dito, gagamitin natin ang cornstarch na kilala rin sa maraming lugar bilang arina ng mais. Ang cornstarch ay isang kamanghamanghang sangkap para sa pangangalaga ng balat. Dahil may kakayahan itong sumipsip ng labis na impurities nang hindi nakpapatuyo at, sa parehong oras, kapag pinainit sa tubig, ay bumubuo isang malambot at paranggel na matrix na perpektong kumakapit sa balat. Lumilihang ang isang epektong pampatibay at pampalambot. Magdagdag ng 1.5 kutsara ng cornstarch sa iyong malamig na botanical na tubig. Mahalaga na haluin ito habang malamig pa o nasa temperatura ng silid ang likido, tiyaking walang anumang bukol. Kung hindi mo sisiguraduhin na matunaw ito ng mabuti ngayon, maaring dumikit ang cornstarch sa ilalim at masunog kapag pinainit natin ito. Ibabalik ang pinahalong likido sa kalan muli sa napakababang apoy. Ito ay isang sandali na nangangailangan ng iyong buong pansin. Kailangan mong haluin ang pinahalong patuloy ng hindi humihinto. Sa loob ng ilang minuto, mapapansin mo na ang maulap na likido ay nagsisimulang mahiwagang magbago sa isang makapal, translucent na cream na may nakakaakit na velvety texture. Sa sandaling maabot nito ang creamy at makinis na consistency na iyon, agad itong alisin sa apoy. Ipagpatuloy ang paghahalo ng kaunti pa sa labas ng kalan upang matulungan itong lumamig at mapanatili ang malasutlan nitong texture. Habang ang base cream na ito ay nakpapanatili pa rin ng kaunting init, pagyayamanin natin ito nga sangkap na magdadala ng nutritional power nito sa isang ganap na bagong antas. Magsisimula tayo sa pagdaragdag ng kalahating kutsariting ng shea butter. Ang shea butter ay isang sinaunang sangkap na kinukuha mula sa mga maningan puno ng shea sa Afrika. Ito ay labis na mayaman sa mahahalagang fatty acids at natural na bitamina na nabibigay ng napakalalim na hydration. Ang kagandahan ng shea butter ay natutunaw ito sa pagdampi ng temperatura ng katawan, lumilikha ng isang proteksyon na selyo sa balat na pumipigil sa transepidermal water loss, isang napakakaraniwang problema sa balat ng matatanda na sanhingang, pakiramdam ng pagiging mahigpit at patuloy na pagkatuyo, haluin ng mabuti upang ang shea butter ay matunaw ng perpekto sa natitirang init ng cream. Kung mahilig kang tumuklas ng mga lihim ng kalikasan,
huwag kalimutang i-like at siguraduhin nakasubscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang aming nga susunod na resipang kagalingan. Susunod, isasama natin ang infused oil na inihanda natin ng may labis na pag-ingat sa simula nga ating proseso. Kumuha ngang kalahating kutsarita ngang ginintuang langis ngang clove at laurel at idagdag ito sa cream. Sa pamamagitan ngang paghahalo ngangis na ito sa ating aqueous base, lumilikha tayo ngang isang homemade emulsion na pinagsasama ang pinakamahusay na hydration na nakabase sa tubig sa malalim na nutrition na nakabase sa lipid. Ang kombinasyong ito ay eksakto kung ano ang kailangan ng balat mula 50 taong gulang pataas upang magmukhang buo, malambot at puno ngang buhay. Magsisimulang makaroon ng bahagyang mainit na kulay ang cream at isang texture na nakikipakumpitensya sa mga pinakamahal na cream na mahahanap mo sa mga luxury store, ngunit may malaking bentahe. Na alam mo ng eksakto kung anong purong sangkap ang naglalaman nito ng walang malupit na chemical o artificial na preservative. Upang mapahusay ang hydration at ang nakakapagpakalmang epekto, isasama natin ang isang sangkap na halos isang himalangang kalikasan, ang aloe vera gel. Ang aloe vera ay kilala sa buong mundo sa mga katangian nito sa pag-ayos at pagpapakalmangang nasirang balat. Naglalaman itong polysaccharides na nakakatulong na panatilihin ang moisture sa mga cellular layer ng balat na nakbibigayng natural na feeling effect na nakpapalambot sa hitsurang ma-fine lines at naipon na pagod. Magdagdang isang mapagbigay na cute sora no aloe vera gel sa iyong paghahanda. Maraming tawang naktatanong sa akin kung anong uri no aloe vera ang gagamitin. Mari mong gamitin ang gel na direktang kinukuha mula sa halaman sa iyong hardin, tiyaking hugasan itong mabuti upang alisin ang aloin. O mari kang gumamit ng purong commercial na gel na may magandang kalidad na mahahanap mo sa iyong pinakakatiwalaang tindahan. Ang mahalaga ay maging natural ito hanggat maari. Ang aloe vera ay hindi lamang nabibigay nga matinding hydration, kundi nakakatulong din itong magpantay ng kulay ng balat. Dahan-dahang binabawasan ang maliliit na pakakaiba sa pigmentation na lumalabas sa paglipas ng mga taon at pagkakalantat sa araw. Sa wakas, upang mapanatili ang iting cream at bigyan ito ng dagdag na tulong ng antioxidants, magdaragda tayo ng 4 o 5 pata ng purong vitamina A. Ang vitamin A ay isang mahusay na tagapagtanggol ng cell. Nakakatulong ito na palakasin ang balat. Pinoprotektahan ang mapinong langis sa ating cream upang hindi sila ma-oxidize at nabibigay nga karagdagang depensa laban sa mga environmental factor na napapabilis nga pagtanda ng ating balat. Pahaluin ang lahat ng sangkap na ito sa pamamagitan ng pahahalo ng marahan at mapamahal. Makikita mo kung paano sila nagiging isang facial mask na may napakagandang consistency, malambot, makintab at handa ng baguhin ang iyong balat. Ang maskara na ito ay isang tunay na cocktail ng natural na collagen, matinding hydration at firming power. Ito ay angkop para sa lahat ng edad, ngunit ang mga benepisyo nito ay lalo na kapansin-napansin at pinahahalagahan sa balat ng 40, 50, 60, 70 taong gulang at higit pa. Ilipat ang magandang maskara na ito sa isang malinis na garapon na salamin na may takip. Ang salamin ang pinakamahusay na material upang mapanatili ang ating mga produkto nga halaman dahil hindi nito binabago ang kanilang mga katangian. Ang dami na ito ay magagamit mo sa ilang beses. Maaari mo itong itago sa refrigerator kung saan ito ay mananatiling perpekto sa loob ng 7 araw. Ang malamig na epekto ng cream kapag inilabas sa refrigerator ay magdaragdag ng karagdagang benepisyo kapag inilapat. Nakakatulong na mabawasan ang pamamagangang muha at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa balat. Makomento dito sa ibaba kung nasubukan mo na bang ilapat ang iyong mga malamig na cream at kung paano mo naramdaman ang nakakapreskong epekto sa iyong muha. Ngayon ay pausapan natin ang ritual ng paglalagay dahil ang paraan ng paglalagay natin ng ating mga treatment ay kasing halaga nga sangkap mismo. Hindi ito isang simpleng habang sa iyong routine.
Ito ay isang sandali na eksklusibong inilaan para sa iyo upang parangalan ang iyong katawan at bigyan ang iyong sarili ng kapayapaan. Iminumungkahi ko na gawin mo ang ritual na ito mas mabuti sa hapon o gabi kapag natapos na ang nga obligasyon ng araw at inihahanda ng iyong balat ang sarili nito para sa natural na proseso ng pagbabago sa gabi. Bago ilapat ang maskara, mahalaga na malinis ang iyong mukha. Hugasan ng dahan-dahan ang iyong mukha gamit ang iyong karaniwang panlinis at maligamgam na tubig. Makakatulong ang maligamgam na tubig na mag-relax ang nga butas at ihanda ang balat upang sipsipin ang lahat ng sustansya mula sa aming botanical cream. Patuyuin ang iyong mukha sa pamamagitan ng pagdampi ng dahan-dahan gamit ang isang malambot na tuwalya nang hindi kinukuskos o hinihila ang balat. Kapag malinis at tuyo na ang mukha, simulan ang paglalapat ng maskara gamit ang iyong malinis na daliri o isang malambot na brush. Maglagay ng saganang layer sa buong mukha mo. Magsimula mula sa gitna ng mukha palabas at patas. Dapat nating laging ilapat ang ating mga produkto na may pataas na galaw upang labanan ang epektong gravity at upang mapatibay ang mga tissue. Ang maskara na ito ay may epektong pampatibay na satli mong mararamdaman habang nakalapat ito sa iyong balat. Huwag kalimutan ang bahagi ng paligid ng mata. Ang balat sa paligid ng mata ay napakanipis at maslan, at doon madalas lumalabas ang unang, mga linya ng expression at ang sikat na crow's feet, pati na rin ang mga dark circles na sanhi ng pagod o kakulangan ng sirkulasyon. Maglagay ng kaunting damisa, masulok ng mamata at sa ilalim nito na may napakabagal na haplos gamit ang iyong singsing na daliri na siyang nabibigay ng pinakamababang presyon. Ang ma-anti-inflammatory compound ng laurel at ang lamig ng cream mula sa refrigerator ay gagawan ng himala upang maipsan ang pamamaga sa lugar na iyon. Ngunit ang ating pangangalaga ay hindi dapat huminto sa limitasyon ng panga. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na nagagawa natin ay ang paglimot sa ating lig at decolletage. Ang nga lugar na ito ay may napaka-counting sebaceous glands at peculoe na nakalanta sa araw at sa friction ng damit, kaya madalas itong napapakita ng makapalatandaan ng pagtanda, pagluwag, at magamansa ng mas maaga kaysa sa mukha. Ikalat ng sagana ang maskara sa iyong ligamit ang banayat na pataas na galaw at takpan din ang bahagingang decolletage. Ang patuloy na pag-aalaga sa lugar na ito ay magbubunga ng kapansin-pansing pagkakaiba sa texture at tono ng iyong balat na magbabalik ng isang homogeneous at maayos na hitsura. At habang inilalaan mo ang oras na ito sa iyong sarili, hindi natin maiwan ang ating mga kamay. Walang tigil na nagtatrabaho ang ating mga kamay para sa atin araw-araw. Nakdampi, naghuhugas, gumagawa, at humahaplos. Gayunpaman, madalas silang nalilimutan sa ating mga beauty routine at kadalasang nagpapakita ng ating edad dahil sa pagkawala ng volume at paglitaw ng maliliit na irregularidad sa tono ng balat. Kumuha ng counting mascara at imasaha ito sa likod ng iyong mga kamay na nagbibigay ng espesyal na pansin sa mabuko ng daliri at sa matuyong bahagi. Ito ay isang pagpapakita ng pasasalamat sa iyong sariling katawan na lubos na pahahalagahan ng iyong mga kamay. Kapag nailapat mo na ang maskara sa iyong mukha, paligid ng mamata, lig, decolletage at kamay, dumating ang pinakamahalagang sandali ng proseso, ang pagpapahinga. Hinihiling ko sa iyo na sa susunod na 30 minuto, iwasan ang paggawa ng markadong ekspresyon ng mukha. Huwag makipag-usap sa telepono o maglinis ng bahay. Humiga lamang sa isang komportableng lugar. Ipikit ang iyong nga mata, magpatuktok ng nakaka-relax na musika, at huminga. Hayaan ang maskara na gawin ang trabaho nito. Ang stress ay isa sa mga pinakamalaking kaaway ng balat dahil pinapataas nito ang cortisol, isang hormon na nagpapababa ng collagen at humahadlang sa pagbabago ng selula. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong sarili ng 30 minutong ganap na katahimikan,
Pinapalakas mo ang nga epekto nga maskara mula sa ngang iyong katawan, ay relax ang panga, ay relax ang kilay, at tamasahin ang nakapagpapalusok na pakiramdam sa iyong balat. Kapag lumipas na ang 30 minuto, mapapansin mo na ang maskara ay bahagyang nasipsip ng iyong balat at nagiwan ng pakiramdam ng komportablang pakatibay. Oras na para alisin ito. Pumunta sa lababo at basain ang iyong mukha ngang maligamgam na tubig. Dahan-dahang imasahe ng pabilok upang paluwagin ang cream ng hindi hinihila ang balat. Banlawan ng sagane ng maligamgam na tubig hanggang sa wala ng matirang residua. Kung sa tingin mo ay kailangan, maaari kang gumamit ng napakalit na dami ng iyong banayad na facial cleanser upang alisin ang anumang labis na langis. Bagaman mas gusto ngang maraming tao na iwanan ang hindi nakikitang nakapagpapalusok na layer na ibinibigay ng maskara. Patuyuin ang iyong mukha ng dahan-dahan gamit ang iyong tuwalya. Ang huling hakbang ng ating ritual ay upang saliuhan at protektahan ang lahat ng ginawa natin. Kumuhang bula o gamitin ang iyong malinis na kamay upang ilapat ang isang banayad na facial toner na makatulong na balansehin ang natural na acid level ng iyong balat at isara ang mga butas. Agad-agad pagkatapos, habang ang iyong balat ay bahagya pang mamasa-masa dahil sa toner, ilapat ang iyong karaniwang moisturizer. Ang hakbang na ito ay mahalaga dahil ang moisturizer ay magsisilbing panghuling hadlang na bumibihag sa lahat ng nutrients, tubig, at antioxidants ng clove, laurel, shea butter, at aloe vera sa loob na iyong bala na tinitiyak na gagana ang maito sa loob ngang maraming oras. Upang makakuha ng tunay na nakpapabago at pangmatagalang resulta, ang pagiging pare-pareho ang iyong pinakamahusay na kaalyado. Inire-rekomenda ko na ilapat ang maskara na ito 3 beses sa isang linggo. Ang natural na remedyo ay hindi gumagana sa ilalim ng pangakongang, agarang at hindi to na mahika, kundi gumagana ang nga ito ng malalim na pagkakasundo sa nga siklo ng pagbabago ngang iyong sariling katawan. Sa patuloy na paggamit, linggo-linggo, masisimula kang mapansin ang magagandang pagbabago. Ang iyong balat ay magiging mas maliwanag, magiging malalim na hydrated sa pagdampi, ang hindi pantay na texture ay lalambot at makakaramdam kang ng isang nakakaginhawang katatagan. Mapapansin mo kung paano nagiging mas malabo ang maliliit na linya na nag-aalala sa iyo dahil lang sa ang balat ay napuno at inalagaan mula sa loob. Makikita mo ang isang mukha na nakpapakitang sigla, pahinga, at malalim na pagmamahal sa sarili. Malamang na mapapansin ng makatao sa paligid mo ang espesyal na kinang na iyon at tatanungin ka, anong sikreto ang ginagamit mo upang makaroon ng ganito kagandang balat at puno ng buhay? Gusto kong samahan ka sa prosesong ito at malaman ang iyong nga pakunlad. Hinihiling ko sa iyo na bumalik sa video na ito pagkatapos mong subukan ang maskara sa loob ng ilang linggo at isulat ang iyong mga resulta sa mga komento. Ang pagbabasa ng iyong mga karanasan, ang pag-alam na ang mapayong ito ay kapakipakinabang sa iyo at na nakdaragda sila ang kaunting tulong sa iyong kapakanan at kaligayahan ang aking pinakamalaking motibasyon upang ipagpatuloy ang pagsasaliksik at pagbabahagi nga kahangahangang recipe na ito sa inyong lahat. Huwag kalimutang ibahagi ang nilalaman na ito sa iyong grupo nga kaibigan. I-like kung pinahahalagahan mo ang pagsisikap na inilagay sa material na ito at mag-subscribe sa channel upang patuloy tayong lumago ng makasama sa landas na ito ang natural at may malay na pangangalaga. Ang pag-aalaga sa ating sarili habang lumilipas, ang taon ay isa sa nga pinakamagandang gaway ng pagmamahal na maari nating gawin. Hindi ito tungkol sa pagtatangkang pigilan ang oras, kundi sa pagsama dito ng may kalusugan, na nagbibigay sa ating katawan ng respeto at pangangalaga, na nararapat dito upang gumana at magmukhang pinakamahusay na possible. Bawat yuktong buhay ay may sariling liwanag at sariling kagandahan. At nararapat na ipakita nga iyong balat ang lahat ng karunungan at kapanatagan na nananahan sa iyo.
Inaanyayahan kitang tuklasin ang iba pang video sa aking channel kung saan makakahanap ka ng mas maraming kahangahangang recipe, tips sa wellness, at natural na paraan upang alagaan ang iyong katawan at isip. Pinapadalhan kitang isang mainit at nakakaliw na yakap. Lubos mong tangkilikin ang sandaling itong personal na pangangalaga.